Hindi na lang daw mga sindikato ang gumagamit ngayon ng mga text blast machine para magpakalat ng mga text kung kani-kanino. Pati raw kasi mga politiko bumibili na ng ganito para gamitin sa pangangampanya. Narito ang report ni Brian Castillo. Ito ang International Mobile Identity Subscriber o IMSI Catcher. Kung madalas kang makatanggap ng mga spam messages sa text, malamang sa ganito nang galing yan. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, karaniwang ginagamit ang aparatong ito ng mga sindikato para mang-scam. Mga offer ng trabaho, offer ng redemption ng mga points nyo sa credit card nyo, sa mobile number nyo. Ang giveaway dyan is nagbibigay sila ng link at doon kayo dinadala sa site na makakascam. Sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group kahapon, isang Malaysian national ang nahuli ng mga pulis. Kilalang supplier daw ng naturang equipment ng suspect na ibinibenta niya sa halagang 600,000 pesos kada isa. Dati po nakita namin puro nasa vehicles. Ngayon medyo nag-improve yung technology nila. Nagkarga na sa backpack. So pwede na sila pumasok sa malls, pumasok sa mga buildings upang gamitin itong device na ito. Pero bukod sa mga sindikato, mabenta rin daw ang mga text blast machine sa mga politiko dahil nagagamit din ito sa pangangampanya. Kaya babala ng DICT, tutugisin nila ang mga politikong gagamit nito. Matitrace namin yan. At baka makompromiso yung candidature nung kandidato. Dahil we will definitely confiscate that, file appropriate criminal charges, and perhaps file whatever charges we should do, even in the COMELEC. Naniniwala rin ng DICT na bukod sa mga Pinoy, hindi rin malabong may mga foreigner ding kliyente ang grupo ng Malaysian National. Kaya babala ng ahensya sa mga nakabili na ng text blast machine. Isuko na lang ito para hindi na maharap sa asunto. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.